Ang malusog na batang si Rodney. Si Rodney ay isang batang masipag, matulungin at mapagmahal sa pamilya. Palagi niyang tinutulungan ang kanyang nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Si Rodney ay mahilig kumain ng gulay at kung ano na pang masustansyang pagkain. Mahilig rin siyang mag-ehersisyo tuwing umaga bago pumasok sa paaralan. Si Rodney ay batang malusog at masigla. Nanay, tatay, maraming salamat po sa mga biyayang ibinigay po ninyo sa akin. Mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, anak. Lahat ng makabubuti sa iyo ay ibibigay namin. Anak, malapit na pala ang iyong karawan. Ano ang gusto mong regalo? Gusto ko po, nanay at tatay, ng gamepad. Pangarap ko po yun. At hindi nagdalawang isip ang kanyang mga magulang na ibili nga ng gamepad ang kanilang pinakamamahal at solong anak. Makalipas ang ilang araw ay kaarawan na ni Rodney. Rodney, anak! May surpreso kami sa'yo! Wow! Gamepad! Makakapaglaro na ako! Yay! Salamat po, nanay at tatay! Masayang naglalaro si Rodney araw-araw. Ngunit napansin ng kanyang mga magulang na palaging gamepad na lamang ang hawak ni Rodney. Hindi na rin siya tumutulong sa gawaing bahay. Nalungkot ang mga magulang ni Rodney dahil nag-iba ang kanyang asal. Noon ay masayahin si Rodney, ngunit ngayon ay tila hindi na makausap ng maayos dahil sa gamepad. Yung dating nag-eehersisyo at kumakain ng gulay ay hindi na nito magawa. Rodney, anak, tumigil ka na sa paglalaro. Nakikita mo ba ang iyong itsura? Hindi na ikaw ang dati kong anak. Malayong malayo na sa dating ikaw. Rodney, anak, kumain ka na. Hindi ka na kumakain at hindi ka na rin sumasabay sa amin ng nanay mo. Nanay, tatay, baka ako'y mahuli sa aking paglalaro. Huwag niyo na akong pakialaman. Nagulat ang nanay at tatay ni Rodney sa kanyang asal. Hindi alam ng mga magulang ni Rodney kung paano babalik sa dati ang kanyang anak. Unti-unti nang nawawala ang dating masiglang Rodney. Hindi na rin siya kumakain ng gulay. Puro chichirya na lamang ang kanyang kinakain. Malamang hindi na ito ang dating Rodney. Nakakalungkot naman. Hanggang sa isang araw, pumasok na si Rodney sa paaralan. Ay napansin ng kanyang guro na si Mrs. Maralit na ang dating Rodney ay nag-iba. Hindi na siya aktibo sa paaralan. Madaling magalit at laging may kaaway na kaklase si Rodney na dati naman ay hindi ito nangyayari. Habang nagkaklase, ay kung ano-ano ang ginagawa ni Rodney. At hindi siya nakikinig kay Mrs. Maralit. Rodney, maaari ba kitang makausap? Ipinagbabawal sa ating paaralan ang kung ano-anong ginagawa. Natatandaan mo ba, anak? At mukhang inaantok ka pa. Wala akong pakialam. Maglalaro ako hanggat gusto ko. Nagulat si Mrs. Maralit sa sinabi ni Rodney at nalungkot din dahil hindi gaanoon ang asal nito dati. Ipinatawag ng guro ang mga magulang ni Rodney dahil sa nangyari. Hanggang sa dumating ang araw na nag-iba na ang itsura ni Rodney. Ang dating malusog na bata ay makikita mong hindi na ngayon. Mukhang may sakit na si Rodney at nababayaan na ang kanyang sarili. Umiiyak na ang kanyang mga magulang dahil sa nangyari sa anak. Patawarin mo ako, anak.
Hindi kita naalagaan ng maayos. Patawarin mo rin ako, anak. Dahil sa gamepad na yan ay nawalan ka ng gana sa dati mong aktibong buhay. Nanay, tatay, patawarin po niyo ako. Patawad po. Susunod na po ako sa inyong gagawin. Gagawin ko na po ang dati kong ginagawa. Nakaisip ang nanay at tatay ni Rodney na bumili ng masusustansyang pagkain upang bumalik sa dati ang malusog na katawan ng kanilang anak. Bumili sila ng mga prutas at gulay, isda, bola at ring upang manumbalik ang saya ng kanilang anak. Ngunit ang dala lamang nilang pera ay nagkakahalagang 1,870. Prutas at gulay, 800. Isda, 350. Bola at ring, 700. Magkano kaya ang kabuoang halaga ng nabili ni nanay at tatay? Ilan na lang kaya ang natirang pera kina nanay at tatay? Tama! Ang nabili ni nanay at tatay ay 1,850. At ang natirang pera na lang ay 20 pesos. Hanggang sa lumipas ang araw, unti-unti na ulit bumabalik sa malusog na katawan at masigla ang batang si Rodney. Kumakain na ulit siya sa tamang oras at kumakain ng masusustansyang pagkain. Sumasabay na rin siya sa kanyang mga magulang sa pag-ehersisyo. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan at paggamit niya ng gamepad ay may oras na lamang at hindi na labis sa paggamit nito. Simula noon, bumalik na ang saya at dating malusog na batang si Rodney.